Hi guys! Welcome back to me! So ngayon guys, update lang sa buhay-buhay natin or buhay ko. Ang tagal ko na guys na hindi nakapag-upload dahil nagkasakit ako at hanggang ngayon naman din ay gamutan pa din. Grabe, 6 months ako magagamutan. Simula August hanggang ngayon nagagamot ako till February. Ngayon ko lang to nalaman sa doktor ko. Okay, na till February na ulit ako babalik sa kanya. Thankful dahil sa medyo okay ang aking result. Yun na nga guys, balik tayo sa kwento. Yung una-una talaga is nagkasakit ako, nilagnat ako, na hindi malaman ko ano talaga yung sakit ko. Sabi dengue o kaya yung pa naging hepa daw, ganyan-ganyan. Sobrang dami kong ganap sa pagpapalaboratory ko. Pabalik-balik din ako sa Green Hills dahil nga sa MaxiCare. And I'm so thankful at meron akong MaxiCare from our company. Sobrang laking tulong niya kasi kung hindi, patay tayo sa gastos. Guys, sobrang mahal magkasakit as in. 'Di ba sinasabi sa atin ng mga magulang natin na hindi naman tayo nakikinig ng bata tayo. Sige, kain ng bawal, inom dito, ganyan-ganyan. Alam mo yung inaabuso natin yung katawan natin. Pero ngayon kasi syempre, nandito na tayo, magpo-40 na tayo guys by next year. So ngayon sinisingil na ako, alam nyo yun. So ngayon guys, ayan, palawa tayo dito sa MaxiCare. Alam nyo guys, kung wala tayong health card, yun yung medyo grabe. As in yun yung hirap na pagdadaan natin yung gastos. Hindi lang naman din kasi gastos dito yung pagpapacheck up. Syempre yung gamot mo pa, piniresetahan ka ng doktor, hindi naman pwedeng hindi mo bilhin yun. Diba? Paano ka gagaling? Tapos, ayan na nga, nakakuha na ako ng LOA for my laboratory. At guys, nakita ko yung presyo niya. Kung wala akong MaxiCare, grabe, 5,000 yan. Ayan na guys, nasa billing na ako. Ayan, tapos susunod nito yung pagkuha na ng dugo. Ayan guys, maghihintay pa ako kasi 2 PM dahil kailangan kong sundin yung fasting ko. Ayan guys, yung presyo oh. Yung mga unang laboratory ko nakita ko nasa 10,000, yung ultrasound ko nasa 7,000, ganyan-ganyan. As in, nasa 2 to 3 weeks na akong nagagamot. At ayan nga yung oras guys, 1 hour to 30 minutes pa ako maghihintay. Pero syempre naghintay na rin ako sa MaxiCare for my LOA para ma-approve siya. Ganyan. So, ilang ano na naman yung hinintay natin doon. Tsaga-tsaga lang guys kung talagang gusto natin gumaling. Yun na yun eh. Nung nakaraan, iba-iba yung doktor na humawak sa akin kasi nga hindi pa malaman kung ano talaga. Tapos, ngayon, merong binigay sa akin na doktor na expert sa ganito. Ito yung specialty niya. Specialties. Ano to, di ba? Basta specialties niya sa ganitong klase ng sakit. Yun na nga guys. So, kwento ko sa inyo kung ano yung naging sakit ko. At syempre, yung mga bawal kainin, everything. So, yan guys, pinapakita ko sa inyo na mag-aalas 2 na malapit na ako kuhaan ng dugo para nga dun sa aking fasting for 10 hours. Yes, guys, tapos na ako. Ganun lang siya. Tapos guys, syempre gutom na ako, napagod din ako sa paghihintay. Nakakapagod din yung nakaupo ka lang ha, 'di ba? At syempre guys, syempre wala pa rin akong tulog dahil after shift to. So medyo, alam nyo yun, medyo ano-ano tayo dyan. Wala pang tulog, pagod, antok, yan, sama-sama na. So sabi ko, kain kami sa 7-Eleven, dito lang din yan. Malapit sa Medical City. Yes. So yun na nga guys, papunta na tayo sa 7-Eleven. Maghahanap tayo ng budget meal. Kasi yun lang naman yung kaya ng budget natin. Dahil mamaya ay yun na nga. So dahil may iniinom din tayong gamot, maraming tayong bawal kainin. So titingin tayo dito ng pwede natin kainin. So ito na nga guys, patingin-tingin na lang din ako sa sweets. Nagkikrave din ako sa mga ganyan, pero hindi ko naman talaga totally hinahanap yan. Pero yung mga kinakain ko lagi na bawal, as in, hindi na ako masyadong kumakain. Or hindi na ako kumakain. So, favorite ko kasi ang fried chicken. So, bibili ako ng fried chicken. Kumakain talaga ako ng fried chicken kahit na alam nating hindi ganun kaano. Pero kasi, doon sa listahan ko na pwede naman yung chicken. Yung meat nga lang. Huwag na tayong kumain ng mga chicken skin na which is sobrang grabe yung pagkain
kinakain ko dati sa ganun. So ngayon guys, ayan nga, may tortang talong, nagulat ako. Meron ng ganyan ng 7-Eleven. I'm not sure kung kailan pa sila naglabas yan. 45 pesos yan. So yan yung kakainin ko. At dito sa kasama ko, 65 yung pinili niya, jumbo giniling. Giniling jumbo, that is 65 pesos guys. Sobrang daming rice yan, as in. Pero syempre hindi tayo pwedeng kumain ng masyadong maraming kanin. So pinili ko lang talaga yung tortang talong kasi saktong-sakto lang din talaga siya. At guys, diba alam nyo naman din talaga, pag sinabing 7-Eleven, pang tawid gutom talaga. Sobrang the best to sa mga critical wallet days. Alam nyo yung mga araw-araw na pumapasok dyan, ito talaga yun eh. Diba? Pag bagong sahod, medyo dun tayo sa mga medyo kaya-kaya ng budget. Pag wala na, paubos na at malapit na sweldo sa 7-Eleven, talaga tayo pupunta. Yes, so ngayon guys, tumitingin ako ng chicken. Yung hinahanap ko, yung may mas maraming meat kasi yun yung kakainin na 10. Parang feeling ko reward ko sa sarili ko dahil 4 days ako nag-fasting. Yung mga unang araw ko ng mga fasting ko is 16/8. Nagtitiis talaga ako guys. Hindi talaga ako kumakain. Kahit oras ng pasok ko, hindi ako kumakain. Niisip ko mag-out ako ng 6. Tapos, hihintayin ko yung kapitbahay namin naman na nagtitinda ng gulay-gulay, fish, yun ang kakainin ko. As in, ilang araw ganun yung kinakain ko, no? Which is hindi ko yung gusto dati. Pero ngayon, dahil kailangan na eh. Yun talaga yun eh, dahil kailangan na, 'di ba? Hindi na kasi tayo bumabata, marami na tayong nararamdaman. So, ngayon guys, sobrang excited akong kainin yung tortang talong na huwag kayong ano dyan, yung tortang talong ng 7-Eleven. Ayan guys, ayan yung itsura niya. Sobrang konti ng rice niya, pero okay na yun for me. Kasi sulit na siya for me talaga. O guys, so extra rice dyan, hindi ko kinain yan ha, inuwi yan. Kasi hindi na kayang ubusin din ng kasama ko. So ayan guys, so sobrang dami nung giniling, saktong-sakto rin doon sa kasama ko. Hindi na rin siya makahinga after nyan. Tapos, ito yung kinabukasan para makuha ko na yung result ko. At syempre, para sa check-up sa aking doktor. Ayan. So, lakad-lakad tayo. Dahil galing tayo sa kabila, tumawid tayo sa footbridge. Ayan. Tapos yan, papunta na tayo ulit ng Medical City. Sobrang tirik ng araw, guys. Hindi ako nakapagdala ng payong, pero okay lang yan. Tiis, ganda. Para namang maigaganda. Joke lang. Pero yun na nga, guys. So, yan, guys. Hindi ko akalain na ang tagal pala ng doktor, 2:30 pa kasi nga sobrang busy ni Doc at ang dami pa daw pasyente at marami siyang inasikaso, may inoperahan pa daw. Ayan, tinitignan ko ulit yung oras. Kasi medyo nagpunta tayo dito 10:30. So, ginawa namin, medyo naglakad kami sa ibaba. Tapos, nag-lunch na rin. Hindi ko na na-video yun. Tapos, guys, tapos na ako. Finally, nakuha ko na yung result. And, nagpa-check up. Ayan, galing ako nag-CR. Nag-CR lang ako, guys. Nasa 12th floor pala tayo ng Medical City. Ayan. So, yun na nga guys, update ko kayo sa susunod kung ano yung mga bawal kainat at kung ano ba yung mga pinagagagawa ko para maging okay ang aking result. Pero for maintenance ako for 6 months. Bye!